Naimbag ni Aldaw kada kayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Napanood niyo po ba ang nangyari kay Attorney Salvador Medialdea doon sa pa-birthday event nila para kay former President Rodrigo Duterte? Panoorin po natin. Ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dinig kong pinakalisod ang COVID. Dinig kong pinakalisod ang COVID. Lalay lang, lalay. Palingkura lang, palingkura. Dinig kong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Wag na. Nako, muntik na pala siyang kunin ni Lord. Yan po ang hirap kapag tayo ay mahilig manalangin ng masama para sa ating kapwa. Natandaan nyo nung sinabi ni Salvador Medialdea na it is the leader who should resign pertaining to PBBM. Baka kunin ka ni Lord. O ano nangyari sa'yo? Muntik ka ng kunin ni Lord. Tinapik-tapik ka niya. And this is a warning doon sa mga iba pang nananalangin na sana matigok na si President Bongbong Marcos. Lahat naman tayo mamamatay. Iisa lang naman ang maging hantungan natin. Manalangin kayo or hindi, dyan din po ang punta natin. Pero yung ganyan sasadyain nyo pang ipanalangin, ibang usapan na po yan. Dahil masama po ang nagwi-wish ng masama sa ating kapwa. Kung nangyari ito kay Salvador Medialdea, pwedeng mangyari yan kay Lorraine Badoy at kay Rowena Gonzon. Again, lahat po tayo pupunta dyan. Kaya lang sa mga nagwi-wish ng masama para sa kapwa nila, baka mapaaga para sa inyo. At ito nga ngayon si Bongo, nananawagan ng panalangin para daw sa procedure na pagdadaanan ni Medialdea. Nagtataka tuloy ako. Pakinggan kaya siya ng langit? Lalo na dun sa taong nananalangin ng masama para sa kapwa. Hindi po nalalayo yan kay former President Rodrigo Duterte. Nananalangin yung kanyang mga supporters, yung kanyang mga DDS na parang nakalimutan na nila na yung ipinapanalangin nila ay ang taong nagsabi mismo that our God is stupid. May kasama pang mura yun, ha? Tapos aasa kayo na pakikinggan ng panalangin ninyo. Kaya yung mga DDS ngayon, hinahamon ng taong bayan. Ngayon yung sabihin na effective yung birthday wish ni Cara David. Kasi ng mga side ng administrasyon, ang isa o dalawa yata ang namayapa na. Tuwang-tuwa ang mga DDS dahil gumana daw yung birthday wish ni Cara David. Dito, muntik na. At baka magkasunod-sunod yan, lalo na doon sa mga nananalangin na sana mawala na si President Bongbong Marcos. Again, be careful what you wish for. And speaking of the birthday event ni former President Rodrigo Duterte, akala ko ba sinabi ni Vice President Sara Duterte na mas inuuna daw ng gobyerno at ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ang politika. Samantalang sino ba ang unang nagdeklara na tatakbo bilang presidente? Hindi ba yung nagsabi mismo na inuuna daw ang politika? Tapos sino ba ang mga nagsasabi na sa panahon ng krisis dapat tayo ay magtulungan, magtipid-tipid at iwasan muna ang mga magagarbo at magagasto sa pagtitipon? Pero kita nyo naman yung nangyari sa pa-birthday nila kay former president. Aba, nagmukhang ano ba tawag doon? Meeting de avance. Ay, oo nga. Nakita nyo, dumalo si Bato de la Rosa, yung senador natin na ilang buwan na nagtatago at tumatanggap ng sweldo. Pero doon sa event na yon, aba, nakita ko, akala ko nga video calling lang na nagbi-video lang si Bato de la Rosa, tapos yung backdrop niya, itong mga nagse-celebrate ng birthday, yung pala nandun siya talaga. Nagpa-selfie pa sila ni Philip Salvador. So sino ang namumulitika? At hindi ba nagpahayag pa si Basti Duterte na ang pipiliin niyang presidente sa 2028 ay si Inday Sara Duterte?
Tapos may bulong-bulungan na magtatandem daw si Sara Duterte bilang President at si Baste bilang Vice President. At itong si Baste, nananawagan pa ng pagbabago. Anong gusto nyo? Babalik ulit tayo sa Duterte era? Sabi kasi ni Baste Duterte, "We will reclaim this country and give it back to the people." Yan na nga ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Ibinabalik sa Pilipino ang bansa natin. Kaya nga niya isinawalat yung flood control anomalies at ang korupsyon Pero kayo, ginagawa ninyo, binabaliktad nyo ang sitwasyon at sinasabi nyo pa na si President Bongbong Marcos ang utak ng korupsyon. Hindi ba namang halatang-halata kayo? Mga credit grabber, ginagawa nyo pang tanga at bobo ang mga Pilipino. Well, yan pong mga katagang yan para sa mga DDS lang na paniwalang-paniwala sa pag-uuto ng mga Duterte. Pero teka muna, bakit may lumalabas din na tatakbo si Baste sa pagka-presidente? Baka pag na-impeach si Sara Duterte at hindi na pwede tumakbo, siya ang papalit. Pero parang may naalala din ako sinabi ni Baste nung siya ay nasa dahig na ayaw niya na sa politika. Dahil parang sukang-suka na siya sa nangyayari. Siyempre, lalong-lalo na sa pamilya niya. Na kung dati sila ay nasa power, ngayon nagpupumilit pa rin sila at hindi nila matanggap na wala na sila sa posisyon. Meron kasing ilusyon itong pamilyang Duterte na sila, lalo na yung tatay niya, ang pinakamagaling and the best president we ever had. Pero si Rodrigo Duterte nga ba ang the best president we ever had? Meron po akong babasahin sa inyo na sinulat ng isang Bisaya. At ito po yung kanyang obserbasyon. As a Bisaya, I know why so many people love Duterte. They feel safe with him acting as a drug addict killer. They believe his brutal methods bring security. Because of Duterte's propaganda machine, people forget that Duterte was friends with drug lords. They forget that his economic advisor is a Chinese drug lord. They don't even know about Michael Yang. Duterte's propaganda machine has brainwashed his supporters into thinking he is a great leader. He successfully demonized the mainstream media, which is why his supporters refuse to believe anything the media says about his family. Because of this powerful propaganda machine, his supporters have been manipulated into blind loyalty. They overlook the fact that Duterte buried us in debt. They ignore the fact that we were robbed during the pandemic. They don't acknowledge that Duterte is a puppet of China and had secret deals with them, or that he allowed Chinese nationals to enter the country freely, like Alice Go. Being a DDS now is a mental illness, brainwashing and manipulation by propaganda machines. It is an illness with no cure, and it will bring this country to ruin. Without this propaganda machine, Duterte would be remembered as the worst leader we ever had. At naniniwala ako sa sinabi ng Bisayang ito na hanggang ngayon, yun po ang pinaiiral ng mga Duterte, yung kanilang propaganda machine. Akala nila tumatalab pa rin yung kanilang propaganda that former President Rodrigo Duterte is the best president we ever had at kailangan ipagpatuloy ang kanyang legasiya. Anong legasiya? Yung pagpatay, yung EJK, yung pagmumura, na kahit na ang Diyos hindi pinalagpas, yung mga rape jokes, na kahit ngayon parang normal na para sa mga DDS. Pansinin ninyo, halos lahat ng DDS vloggers nagmumura. Well, meron din mga BBM vloggers na nagmumura. Pero para sa akin, okay lang yun. Kasi hindi naman lahat tulad ko na hindi pala mura. Pero tatanggapin na lang ba natin na minumura ang ating presidente? So saludo din ako dito sa mga BBM vloggers na to na binabalikan ng pagmumura yung mga DDS vloggers na wala nang ginawa kundi murahin ang ating presidente. May paglalagyan din yung mga yan Huwag nilang kakalimutan yung nangyari kay Salvador Medialdea. So doon sa mga naghahangad at nananalangin na sana mamatay na si President Bongbong Marcos, baka kantiin din kayo ng ating Panginoon. At dito sa parang meeting de avance ni Sara Duterte, akala ko ba
Huwag mo nang unahin ng politika. Sino ngayon ang namumulitika? So tama na yung kaplastikan. Huwag yung ibabato sa ating presidente yung kayo naman ang gumagawa. So sige, tingnan natin. Manalo kaya si Sara Duterte sa 2028? At kung siya ay makonvict at maalis sa pwesto, pumalit kaya si Basti Duterte? Sinasabi ko sa inyo wala pong Duterteng mauupo bilang presidente sa 2028. At kung naniniwala sila sa kanilang propaganda machine na sikat pa rin si Sara Duterte at hindi man lang siya natitinag kahit na may impeachment sa kanya, oy, teka muna, kung di siya natitinag, bakit tumakbo na naman sila at nagtago sa saya ng Supreme Court? Yan pa, isang aabangan natin. Bigyan kaya ng special treatment ng Supreme Court na naman si Sara Duterte? Kapag ganyan ang ginawa nila, makakalaban na nila ang taong bayan. Baka ang susunod na ipa-impeach ay mga taga-Supreme Court na. So again, be careful what you wish for. Babalik at babalik po yung mga dinadalangin nyo ng masama sa kapwa nyo, sa inyo din po yan tatalbog. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Aguila.